Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Servant Leadership Theory by Robert Greenleaf. So, kunin natin yung idea ni Robert Greenleaf. Since siya naman ang talagang nagpasimuno ng aralin or ng theory about servant leadership. Okay? So, tandaan nyo po ha, ito po ay teorya na ginawa ni Robert Greenleaf na isang libro or essay. At ito po ay kinuha niya or hinalaw niya kung paano maglingkod ang ating Panginoon. Okay, so let's go. Who is Robert Greenleaf? So the ideas behind servant leadership are ancient when Jesus introduced to his disciple what true leadership is. But Robert K. Greenleaf is the person who first articulated them for our time. Greenleaf's seminal essay, when we say seminal, ito yung nag-influence sa iba pang mga theory in regards to leadership. Was published in 1970. In it, he are the best leaders were servant first, and the key tools for a servant leader included listening, persuasion, access to intuition, and foresight, use of language, and pragmatic measurements of outcome. Mamaya, sisilipin natin lahat yan. In 1976, Paulus Press published Servant Leadership, a book that combined these and other essays. Greenleaf always claimed that although he was informed by the Judeo-Christian ethic, he became a Quaker in midlife. Servant leadership was for people of all faiths and all institutions, secular and religious. He knew that he was not a perfect servant leader, but it was his ideal and the arc of his life bent in that direction. So Greenleaf, however, did not describe himself as a philosopher, academic, theologian, or writer, but a businessman and a seeker. He died in 1990 and is buried in Terre Haute, Indiana, with an epitaph that shows his wit. When we say epitaph, yung lapida ito ng yung kabaong, no? So, potentially a good plumber ruined by a sophisticated education. Thus showing everyone how good is knowledge and position if you don't know how to serve others. Same principles, Jesus taught and impressed into the mind of his disciples. So, sino si Greenleaf? Isa po siyang businessman. At, nag-serve siya. Nakalimutan ko lang yung company, So, matagal siya nag-serve sa isang company. At, during his time, naging leader siya, nakita niya na sa mga mabababa, kasi siya yung pinakamataas na leader So, meron susunod na leader. Halimbawa, siya yung pinaka-manager, branch manager. Tapos, sumunod sa kanya is yung supervisor. Karamihan sa mga supervisor na nahawak niya is hindi nagli-lead as a servant leader. So, kaya maraming mga mabababa sa kanila ang umaalis sa isang kumpanya. Nakikita niya ito no, itong trending na ito na umaalis sa isang kumpanya kasi hindi maayos yung kultura na meron sa kanila. Nakikita niya kasi kung paano mag-lead yung ibang mga leaders ng company na supposed to be nagsiserve sila sa tao pero hindi sila nakikitaan ng pagsiserve sa tao. They are leaders in a sense na talagang dogmatic leader sila. When we say dogmatic, sila yung nasusunod at hindi nila pinakikinggan ang tao. So, when we say servant leader, base sa kanyang sulat, kinakailangan ng isang leader, hindi lang siya nagli-lead, kundi nagsiserve din siya. Inaalam niya ano ang kalagayan ng tao, nakikinig sa mga hinaing ng mga tao, nakikita niya kung ano yung hinaharap, no? Nakikita niya kung ano yung possible na pwedeng mangyari kapag ginawa ito sa mga workers, etc., etc. So, ganun po katindi yung essay ni Robert Greenleaf. Parang pinapakita niya na as a leader, don't just lead, but lead to serve. Okay? Yun po yung gustong ipahiwatig ni Robert Greenleaf na same principle na kinuha niya kung paano mag-lead si Lord Jesus Christ. Okay, what is servant leadership according to Greenleaf? Servant leadership is a style based on the desire to serve and give to your community by putting the needs of others first. You empower people to perform at their best. When members of the community see your passion and your commitment through your action, they want to be connected to you. So, ang tao, kapag ikaw ay leader na marunong kang mag-serve, ang tao susunod sa iyo. Pero kung ikaw yung leader na utos ka na lang, ng utos, na hindi naman nakikita sa iyo
bilang isang modelo ng isang leader. Puro ka na lang utos, pero ikaw hindi ka naman nagpe-perform, hindi ka naman nagkakandak ng Bible study, utos ka ng utos, pero ikaw hindi mo naman sila kinukumusta, utos ka ng utos na gawin ng mga bagay na ito, pero ikaw hindi mo naman sila pinagpipray. So ang laki ng diferensya ng isang servant leader sa isang leader lang. Kasi ang servant leader, marunong siya magpatupad ng isang bagay na siya mismo gumagawa. Naiintindihan po ba ng bawat isa sa atin? Ang tao, susunod yan sa'yo kapag nakita nila ikaw mismo may puso para sa kanila. Pero hanggat hindi mo inilalatag ang puso mo sa kanila, hindi ka magkakaroon ng connection sa kanila. So servant leadership goes against the belief that leadership is defined as hierarchical, patriarchal, and related to wealth or status. Instead, as the name implies, it is focused on serving others to help them grow, often without the title or recognition that comes with many leadership roles. So, ang servant leadership, ito po yung paniniwala na ang leadership ay hindi yan nasasakop ng hierarchical. Ibig sabihin, ito, branch manager, susunod manager, susunod supervisor, susunod team leader, susunod etc. etc. No? Wala pong hierarchy na nakapaloob doon. At ang patriarchal, when we say patriarchal, kung sino yung seniority dito, sila yung magiging leader. Hindi rin po ganyan ang servant leadership. And lalo, wala itong relasyon when it comes to meron kang maraming wealth or marami kang pera, no? Hindi ganun po. Kaya nga po sa pagiging servant leader, kahit na matagal ka na bilang pastor, no? Huwag kang maghangad na maiangat ka sa posisyon na mataas. Okay na yung posisyon mo ngayon as pastor, no? Pero yung hangarin mo pa na maging senior pastor ka or maging sector pastor ka, gawa na lang naman ng tao yung posisyon na yan eh. Pero sa Lord, pantay-pantay lahat. Walang posisyon. Hindi rin dahil mayaman ka, kaya ka talaga na pastor, no? Wag ganon. Walang ganon, besh. Diba? Kasi madalas, ganon tayo no? Sige, talaga na natin yung leader ng group na yan kasi malaki sila mag-tithes. Diba? Or marami silang tao. Hindi po ganon yun. Sa Lord, pantay-pantay po tayong lahat. Wala pong mayaman dito, wala pong senior, no? Matagal ka na sa church, kaya matagal ka na naglilingkod, kaya gawin ka ng sector pastor, di ba? Sige lang, di ba? At lalo na sa servant leadership, wala po ditong hierarchy, no? Ito tatawagin tong bishop, ito tatawaging board member, ito tatawaging sector pastor. Wala pong ganun Sa servant leadership po, lahat po tayo servant. Si God nga si Jesus Christ nga hindi nga siya nagpatawag na pastor. Diba? Nagugas nga siya ng paa. Although, tinatawag natin siyang ating pastol, no? Pero, hindi nga ganun nagpapatawag si Jesus Christ Sabi niya, I am a servant of God. Ganun lang din ang posisyon niya sa harapan ng Panginoon. So, how much more tayo? Hindi naman tayo si God, di ba? So, Robert Greenleaf, the creator of servant leadership theory, chose that name because it is contradictory and the polar opposite of typical leadership theories. So, sabi ng mundo, pag leader, dogmatic. Siyang nasusunod sa lahat ng paraan, sa lahat. Pero sa servant leadership, ang isang leader na servant ay mapagpakumbaba. Mas nakikita sa kanya yung pagmomodelo. Mas nakikita sa kanya yung willing siyang makinig, willing siyang mag-care, at willing siya na yung kanyang mga tupa mag-grow. Amen? So, originally, Greenleaf came up with the idea to benefit the organization by allowing everyone from entry-level employees to middle managers and all the way up to senior leadership to come together on common ground. This empowered administrators to feel comfortably speaking their minds and presenting their ideas. So, yan yung sinasabi ko kanina na kapag ang mga administrator or yung mas mababa sa'yo, ikaw yung pinaka-head leader, at yung mga mabababa sa'yo na mga leaders din, kapwa mo leader or mga membro mo, na naiibigay nila yung kanilang idea, no? Free sila or wala silang hesitation na magbigay ng comment, ng advice, magbigay ng kanilang idea or saloobin.
That's a good result ng iyong pagiging servant leader. Ibig sabihin, nagagawa mo yung pagiging servant leader. Pero, kapag yung mga mabababa sa iyo na ranggo, hanggang doon sa iyong membro, hindi ka man lang nila malapitan, hindi man lang sila makapag-open up ng ideas nila. Kasi kagad-agad babarahin mo, ay hindi ganyan, ayaw ko ng ganyan. No? Darating ang araw, hindi na sila talaga mag-open up kahit kailan. Kasi hindi na nakita na ito willing to maging servant, willing ito magpakumbaba at makinig sa amin. So, since its creation, those in higher education and research fields have analyzed why servant leadership is so successful. Many believe it is because servant leaders are so aware of what's going on around them. They care deeply about the welfare of their team members, they are focused on developing relationships, and they are actively supporting others to improve. To help teach others how to become servant leaders, here are 10 principles of servant leadership that are focused on personal decisions and how you interact with others. So, let us study the 10 commandments of a servant leadership. Sabihin na natin 10 commandments, no? So, number 1 is listening. Based on the introduction, the fact that listening is the first most important step shouldn't be surprising. But to accomplish this step, you must understand the difference between hearing and actually processing. When we say hearing, pinakinggan mo lang. But listening is processing what you heard. So, ibig sabihin, ang pakikinig ay yung uupuan mo. And then, habang nagsasalita siya, doon sa utak mo, tumatakbo yung mga sinasabi niya. Yun po yung tinatawag nating listening. Kasi, nagka-come up ka ng resolution para doon sa problema ng isang tao or issues ng isang tao. We all know how often people claim they're listening but really just waiting on their turn to speak. So, meron mga ibang tao na hindi naman talaga nakikinig, no? Ang inaantay lang nila is yung pagkakataon ko na magsalita. Those are people who are talking to the other person. On the other hand, servant leaders are focused on developing their communication skill by actually listening and communicating with other persons. So, ano ang listening? When we say listening, you are not just processing the issues of the other people, but you are actually communicating with the other person. When we say communicating, you listen first, and then you show empathy to that person tungkol sa issue niya. So, kung kinakailangan, halimbawa, yung taong iyon, no, happy siya kasi may naging award siya. O, wag mo naman i-process mo sa isip mo na ang yabang naman nito. Although nayayabangan ka, pero wag naman ganun, no? Sabihin mo lang na, good yan sa'yo, sis. Ang ganda ng nangyari sa buhay mo. Alam mo, in that way, nakikita nung other person na may empathy ka sa kanya eh. You know how to acknowledge person, you know how to recognize other skills, and you know how to tell other people that you care for them, especially if they have problems in life. So you'll know if you practice listening properly, if you're able to process what was said and then apply it to the situation at hand. So ano daw po ang listening? Alam mo kung paano i-process ito sa iyong utak para nang sa ganon address mo kung ano yung issue ng tao. So, nabanggit ko na rin naman yung empathy. Empathy is striving to understand and share the feelings and perspectives of others, fostering a non-judgmental and accepting environment. So, ang magandang pamumuno po ay yung isang servant leader, meron siyang puso na kung saan willing siyang ilagay yung sarili niya doon sa kalagayan ng iba. So, halimbawa, nag-open up yung isang tao. So, ilagay mo yung sarili mo bilang siya, ikaw. Sa ganong paraan, mauunawaan mo yung pinagdadaanan ng tao. Huwag po tayong maging judgmental sa pinagdadaanan ng tao. Tagal-tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa din. Huwag pong ganon, no? Hindi po tama yon bilang isang servant leader na lagi nating sinasabi, tagal-tagal mo na, ganyan ka pa rin, paatras ka pa rin mag-isip. Huwag pong ganon kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao eh. Malay mo, nung oras na yun, gusto niya lang may makikinig sa kanya.
Nung oras na yon, gusto niya lang is maramdaman na may kasama siya. No? Kaya wag po tayo masyadong judgmental doon sa mga nag-open up, especially yung mga nagpo-post sa Facebook. Malay mo, wala siya talagang makausap. At ang tanging paraan niya lang para ma-voice out yung sarili niya kaysa naman ma-depress siya or magkaroon siya ng anxiety is i-open niya na lang yun sa Facebook. Ba? So, challenge your biases. Be open to different viewpoints and be willing to question your assumption about people from different backgrounds or with different opinions. So, wag po tayong maging bias. Ganyan po ang empathy. When we say bias, ang side lang na pinakikinggan mo is yung sa kabilang side. Pero yung side ng isa, hindi mo pinakikinggan. Amen? Wag po tayong maging bias. Tingnan natin, no? Wag mong ilagay yung view mo sa view niya. Ito yung view niya eh. Ito yung view mo. Okay? Para na sa ganon, maiwasan po yung mga pagtatalo-talo. Now, engage in perspective taking. So, actively imagine yourself in the other person's situation and try to feel what they might be feeling. Reading fiction can also help you practice this. So, tingnan mo po kung ano yung kalagayan ng isang tao. I-imagine mo yung sarili mo sa situation niya. Maramdaman mo dapat kung ano yung nararamdaman niya. Kung naiiyak siya, makiiyak ka. Kung masaya siya, makigalak ka din. Diba? Kung excited siya, maki-excited ka din. Diba? So, yun po yung empathy, yung inilalagay natin, yung sarili natin sa kalagayan ng iba. Next is vulnerable. Sharing your own feelings and experiences can create a safe space for others to open up and build deeper connection. So, mag-share ka din ng kalagayan mo dati. Halimbawa, napagdaanan mo rin yung napagdaanan niya. Huwag mo na siyang sabihan na, ikaw naman sis, parang wala kang tiwala sa tao. Mali po yun. I-share mo yung experience mo. Alam mo ba sis, dati ganyan din yung aking kalagayan. Pero sa tulong ng Panginoon, napagtagumpayan ko naman. Which is, mas maganda. Yung sinabi mo na ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon ba naman, di mo pa alam? Sis, manampalataya ka sa Lord. At darating ang araw, giginhawa din ang buhay mo. Or, ganito mo ang sasabihin, alam mo sis, dati napagdaanan ko din yan. Talagang sukong-suko na ako sis. Parang wala na ako, dead end na. Pero alam mo, ang buti ng Diyos. Kasi, sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, nandyan pa rin ang Diyos na umaagapay sa akin. So, alin ang mas maganda? Yung nauna o yung isa? No? So, look for common ground. Focus on similarities rather than differences to foster a sense of shared identity and connection with others. By developing empathy, individuals can build more meaningful relationships, navigate conflicts effectively, and lead with greater understanding and purpose. Next is healing. At this point, it's time to turn your attention inward. This stage touches on your personal development to ensure you have a sound mindset to start leading and giving to others. Some of the key areas for you to focus on are work-life balance, self-care, mental and physical health. If you are not healthy or properly taking care of yourself, then how can you care for others? So, if you want others to be healed, no, when it comes to their emotional, to their social lifestyle, no, gusto mong maging maayos ang kalalagayan ng kanilang mental health, yung kanilang physical and spiritual, gawin mo muna ito sa iyong sarili. Kasi sabi nga ng tanong dito, paano mo sila i-heal sa kanilang emotional, ikaw nga hindi pa na-heal? Paano ka magiging socially adapted kung ikaw nga mismo ayaw mo silang kumustahin? Paano mababago ang kanilang mentalidad na iwasan ang depression at magtiwala kay Lord kung ikaw mismo wala kang tiwala sa Lord? Wala ka rin tiwala sa ibang tao. So, in totality, para makapag-heal ka ng tao, unahin ang sarili. You must take the time to get to a healthy point, both mentally and physically. Then you're ready to serve and give. Next is awareness. When we say awareness, the next step continues to the focus on your own well-being through self-reflection. Mag-self-reflection po tayo. As a servant leader, you must be aware of what's happening around you with your team and future threats and opportunities. So, ano yung mga dapat mong tignan sa iyong ka-teammate or ka-grupo? Tignan mo
no? Baka mamaya, meron nang nawawala dyan sa team mo. Meron nang nananabang dyan. Meron nang naboboring dyan. Silipin mo. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, kumustahin nyo po yung ka-teammate nyo. Hanggat hindi nyo po ako pinakikinggan dito, mark my word, hindi po kayo lalago. Promise. No? Hanggat hindi nyo po ako sinusunod dito sa ganitong sistema na kung saan kumustahin yung member nyo, alamin nyo kung anong mga kalagayan nila. Pag-pray nyo sila. Hanggat hindi nyo po ako sinusunod dyan, mark my word, hindi nyo sila mapapasunod sa inyo. Diba? So, you also need to be, tingnan mo din kung baka mamaya meron ng future threats. No? Baka mamaya meron ng nakapasok dyan sa yung membership na nagnanakaw ng mga tupa. O nangingisda sa aquarium ng may aquarium. And tingnan mo din po yung mga opportunities. Baka meron dyan na mahusay, no? Skilled sa larangan ng ganito. Tingnan mo po. Ako tinitingnan ko yung daily devotion. Akala nyo ba, ano lang? Di po, tinitingnan ko dyan kung sino yung mga future magiging leader. Yung mga mahuhusay magsalita, yung mga humble, no? Makikita mo yan sa devotion pa lang Malalaman mo na kung sino yung ano dyan. May potential. So, to be the best leader, you must understand your values and who we are. During this stage, you need to spend time reflecting on your goals. So, hindi lang po yung tao mo ang titignan mo. Tingnan mo din, ano yung mga goals mo sa iyong team. Baka wala kang goal, wala kang vision, wala kang mission. No? Kaya, ang isang servant leader na walang vision, come and go lang po yan. Tandaan nyo po. Kailangan ang isang servant leader, may goal siya. Sa susunod na buwan, dadami kami. Sa susunod na buwan, may pasusulputin na akong leader. Sa susunod na buwan, may kanya-kanya ng mga group itong mga napasulpot kong leader. Ganun po. Meron po dapat tayong mission. Amen? Or vision. Next, you cannot do this effectively if you haven't taken the time to understand your own motivation and goals. Pastora, wala kasi nagmo-motivate sa akin. Alam niyo mga kapatid, nung nagtatrabaho po ako sa call center, walang talaga nagmo-motivate sa iyo doon. Kasi lahat doon pataasan, pagalingin, para ma-promote. Sino ang magmo-motivate sa iyo? Dahil nga walang nagmo-motivate. And even your supervisor mo, hindi kayo mo-motivate niyan. No? Hahanapan ka lang ng hahanapan ng butas niyan. So, anong gagawin mo? Motivate mo yung sarili mo. Kasi kung meron mang higit na magmo-motivate sa iyo, sarili mo yun. Kung walang nagmo-motivate sa iyo, mabuti na lang meron nagmo-motivate sa inyo. Tinuturuan ko pa rin kayo. Nagbababad pa rin ako sa inyo sa pagtuturo. Pero kung halimbawa wala na nagmo-motivate sa iyo, wala na nagtuturo sa iyo, wala na nag-i-encourage sa iyo na ito ang gawin mo, mamomotivate ka pa rin ba? Dapat. As a servant leader, motivate yourself and have goals. Okay? So, what are SMART goals? Be specific. When we say specific, precise and explicit. When we say precise, kung ano lang yung kaya ninyo na abutin ng kagroup, ng teammates mo. O ikaw, ilan lang yung pwede mong invite. O ikaw naman, ilan ang pwede mong i-invite. Be specific, wag yung 10 pastora, pwede ko pong invite. Diba? Saan mo kukunin yun? Hindi ka nga palalabas Diba? Hindi ka nga pumupunta sa labas. Saan mo kukunin yung 10 agad-agad? So, be ano naman, be specific naman po. Mag-umpisa kayo sa isa lang muna sa buwan na to. Lahat tayo tagi-isa ng invite. Diba? Ganun po yung ginugol ng bawat isa. Measurable. Apply to clearly track progress. When we say measurable, yung pong kayang matrack agad, no? Yung progreso. Sa loob ng 10 taon, no? Kinakailangan isang church na tayo, na meron na tayong maunlad na church. Ganun po, measurable. Sa loob ng 1 taon, kinakailangan 45 members na tayo dito sa GC natin, sa team natin. At 2 na dyan ang magiging leader na nagtuturo rin ng kanyang Bible study. So, mag-measure po kayo, no? Hanggang ilang buwan lang. Huwag yung suntok sa buwan. O meron na nga kayong idea kung ilan i-invite nyo. Pero, ano yan? Tigi-isa sa 1 taon? Hindi pwedeng ganun, no? Mag-measure po kayo. O, tigi-isa tayo ng invite sa loob ng 1 buwan na ito.
No? Isang buwan lang dapat. Hindi yung mahabang panahon. Amen? Ano pa? Actionable. Dapat nagagawa talaga. Or kayang gawin talaga. Kaya ba gawin ng isa na makapag-invite sa loob ng isang buwan? Kaya. No? Actionable yun. Kayang-kayang gawin yun. And relevant. Relevant ba? Tama ba? Ito ba ay naka-align sa values? Yes. Kasi ano sabi ni Jesus Christ? Make disciples of all nation. Amen? So, ito naman po ay ano natin, goal natin. So, gawin po natin. And time-based. Dapat may deadline. O, sa loob lang ng isang buwan na, meron na dapat tayong napasulpot na 10 na bagong member. O kung 6 tayo, no? Tagi-isa lang tayo dyan. Di meron na tayong 12 sa loob ng isang buwan. Praise God. Hallelujah. Diba? Next is persuasion. Some people misunderstand persuasion and believe it is very similar to convincing someone to do something they don't want to do. But you're not looking to convince someone to see what you see. Instead, persuasion is getting them to see what you see through their own intuitive sense based on your action. This is a prime example of why these first 5 principles are a hierarchy and must be completed in order. You aren't able to persuade someone to follow you without first understanding your own motivation, finding mental health, and so on. So, paano kayo magtutuloy-tuloy? No? Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, yung mga gustong magpatuloy, yung nakakaunawa na kailangan magtuloy-tuloy tayo. Ano po ang sabi dito? Kinakailangan may continuous din na pagmo-motivate. O mga kapatid, kumusta? Nagampanan na po ba tayo? O sino pa po ang wala pang na-invite? Invite po tayo mga kapatid. Ganon po yung ibig sabihin ng persuasion. Hindi yung, na-reach na natin yung goal natin. Enough na to. Hindi po, meron pa po susunod na buwan eh. At meron pang sa susunod na buwan. No? Every month po yung ating goal na at least kada isa sa atin ay makakapag-invite sa loob ng isang buwan. Dapat may nababago sa statistic natin, may nababago sa financial natin. Ano yung stat natin? 1 person a month. Napakaliit o napakalaki? Napakaliit po. Attainable. Actionable. Diba? So, kamit nyo na. Next month ulit. Diba? Tuloy-tuloy po yun. Hanggang sa mabuo natin yung 12 months na yon. At yung atin pong financial, at least, nag-aangat po tayo. 25% lang ang hinihiling ko po sa inyo na pag-angat ng financial natin. Magsimula po sa inyo. Sabi nga dito, magsimula sa inyo. Kasi hindi nyo pwedeng i-command ang isang bagay na kayo mismo hindi nyo ginagawa. Command kayo ng command. Mga kapatid, mag-invite tayo. Pero ikaw hindi ka nag-i-invite. Mga kapatid, mag-tights po tayo. Pero ikaw hindi ka nagta-tights. Hindi pwedeng ganun. Amen? So, attracting people to follow your leadership even if you have different perspective. Paano mo mapapasunod ang tao sa'yo, magkakaiba man kayo ng perspective in life? As simple as this. Gawin mo muna para sumunod sila sa'yo. Hanggat hindi mo ginagawa yon, hindi ka pwedeng mag-demand sa tao. Without mastering the first 4 steps, you'll still try to convince someone because you wouldn't have established trust or spent time. Ito po ang unang-unang yung i-establish yung tiwala ng tao sa iyo. At mag-spend ka ng time listening to them, understand their motivation. You persuade someone through consistent action that reveal your true nature. Okay, next. Conceptualization. As a leader, you need to have a vision and understand what the goal is. In other words, you must be able to articulate an answer to the question, where are we headed? As a servant leader, you're leading your team or organization somewhere. Where is that? And what does a positive outcome look like? What are the milestones worth celebrating along the way? You may have a long-term vision for what the future or your organization look like, but you must present that to the team in a manner that builds upon the first 5 characteristics. Otherwise, you will not be able to articulate the goals and help others to see the same vision. So what
What's your leadership vision? Ano? May vision ka ba? Ano ba yung vision mo? Dapat lumalago, no? Ang iyong mga nasasakupan. Amen? Next, foresight. Closely tied to conceptualization, foresight extend beyond articulating the end goals. It's also about creating a map and timeline for how to get there. This requires a special presence to understand what has happened in the past, what is happening in the present, and the consequences of your decision. It is advisable that you take records of your group's progress. This ensures comparable data of your progress. To have a foresight and effectively communicate it, you must always be processing the information and change to expectation, then have the ability to clearly deliver a message on how that impacts your projection. Often, this is one of the 10 characteristics of servant leaders that people struggle with the most because it seems to be a little vague. Ano ba yung foresight? Yung nakikita mo kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. Nakikita mo dapat yung progress ng group mo. Ito yung tayo nung nakaraan. Ito tayo ngayon after 6 years. Nakikita mo dapat. Tignan niyo po ako ha. Una, nag-invite. First year, puro invite lang, puro Bible study lang, wala akong ano. Second year namin, doon na nagpasulpot na ako ng mga leaders. Kada ano yon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday group hanggang Sunday group meron kami. At nagtalaga ako ng bawat leader doon. Yung bawat leader, anong sabi ko lang sa kanila? Mag-ano lang po kayo, i-lead nyo lang sila sa prayer, sa kwentuhan, o magkumustahan, ganun lang muna. Hanggang sa nung mag-third year kami, ano na, kasi nagkakandak na ako ng leadership training, ano na ang nangyari? Unti-unti, no? Nagpo-push na ako na, kayong mga leader, mag-assign na kayo sa mga membro nyo, na kung sino magpapaawit, sino mag-opening prayer, etc. etc. At lahat kayo, ganyan ko pinagawa. Amen? Hindi ko kayo binigla sa inyong leadership. Tama? Sabi ko, mag-observe lang muna kayo. Sumunod, after nyo mag-observe, pinagawa ko sa inyo. Kung ano yung ginagawa ko, gawin mo. And then next, bibitawan na kita. After na makita ko, okay ka na? Bitawan na kita. Amen? So, ganun lang po. Next, stewardship. Servant leaders empower others to achieve goals as a team and organization. Stewardship is a key component of that because it focuses on trust that has been developed as the lifeblood of the organization. A steward is the person leading the way in dark tunnel and holding the light to help others see. But it's impossible for a leader to be everywhere at all at once, to oversee all the key elements and decisions being made on a regular basis. In other words, every member of a team or organization does their best to serve the needs of others, not because they have to, but because they want to help the team. So, ano po yung stewardship? Pinagkatiwalaan ka. Therefore, you must obtain modeling, right modeling. Leader go first and model. Right behavior. Right perspective. Right leadership. Amen? At kapag nakita ng tao yan sa'yo, na you care for them, you lead them, nagiging transparent ka sa kanila, nagiging modelo ka sa kanila, pagtitiwalaan. Kaya hindi nagtitiwala ang tao kasi hindi nila makita sa'yo. At dahil na pagkakatiwalaan ka na nila, that is inspiring. Kasi bakit? Sasabihin nila sa ibang tao, paano ka mag-lead. Maganda siya mag-leader. Mahusay siya mag-leader. Talagang tuturuan ka niya. Hindi ka niya bibitawan. Kahit nga, hindi ka mahusay eh. Magiging mahusay ka pag siya ang naging leader mo. Bakit? Kasi grabe talaga siya magturo. Matindi talaga. One-on-one, kung magturo siya, hindi ka niya pababayaan. Amen? So, susunod ang tao sa'yo. So, number 9, commitment to the growth of others. Over the years, the concept of helping others grow has become an important part of every leadership theory. True leaders want to help others succeed. Yun ang tama. Ang isang tunay na servant leader, hindi mahirap sa kanya ang tulungan yung isang tao na sila po ay lumago. So, true leadership isn't about being in charge of all time. Hindi dahil lagi kang nakikita, lagi kang napapanood, lagi kang no?
ikaw na lahat gagawa. Mali po. As a true leader, marunong ka minsan na magtago na lang. Kagaya ko, nagtatago na lang sa pagte-training. Amen? For instance, if you're currently in college, you are only going to be here for about 4 years. If you are a leader of an organization, part of your responsibility is preparing those who come after you with the knowledge and skills you have acquired so that the organization can continue successfully long after you move on. So, hindi habang panahon, pastor tayo, mamamatay din tayo. Ang tanong, meron bang susunod na leader sa iyo? Ang isang leader po, na totoo, meron siyang madidevelop na another leader na papalit sa kanya. Amen? Now, team building communities. Finally, servant leaders need to empower the community as a whole. That community can be a small discipleship group inside a larger organization in your town, company, neighborhood, school, or peer group. So, ano man, yung saang lugar ka man na nandoon ngayon, nasa company ka man, nasa bahay ka lang at may mga kapitbahay ka, school, or mga kapwa mo, no? Kapwa. Kahit nasaan ka, that is your community. And as part of the community, build inside that community. Church plant. Mag-church plant ka po. Maglagay ka ng Bible study kung saan grupo ka nandoon. Sa company, pwede ka maglagay. No? As a team, you need to have the same goal and vision, that is to build a community where you are right now. Connect to the community. Involve yourself by helping your team. Make yourself available all time. That is the true meaning of servant leadership. So, halimbawa, ikaw ay taga Cagayan de Oro at meron ka mga kapitbahay dyan. O, invite mo yung mga kapitbahay mo dumalo ng Bible study. Amen? O, ikaw ay taga Cavite, taga Isabela. Pag umuwi ka, invite mo. Maglagay ka ng Bible study group doon sa iyong lugar. Amen? Kasi ganyan po ang tunay na leaders. Saan man siya mapunta? Saan market man siya mapunta? Nagtatayo siya dapat ng kanyang community. Amen? So, making connection is your first step in developing a community. This connection encourages empathy among people, not just flowing between you and the rest of the team. This type of relationship building between members of the community builds trust and moves the organization forward at the same pace. Now, the team will be more fruitful because they are all comfortable communicating with one another and can easily get and stay on the same page. So, ano po ang sinabi dito? Magkaroon pa rin ng empathy, communication sa loob po ng inyong organization. Huwag po basta-basta na lang tayo ng tayo without communicating sa mga ka-group team mo. O mga ka-teammate, sasamahan niyo ba ako na mapalago natin ang ating grupo? Amen! No? Ganun po dapat tayo eh. Diba? At makikita mo kapag yung mga tao mo, lagi ka nakikipag-communicate sa kanila. Lagi mo silang tinatanong, ano ba gagawin natin? Lagi ka nakikipag-meeting sa kanila. Maganda po talaga, bawat group may meeting. Kasi kapag walang meeting, patay ang organization na yan. Kasi bakit? Wala ka nang napapasunod na tao eh. So, mag-aim po kayo, mag-goal kayo. Ito bukas, ang kakausapin ko, si ganito, si ganyan, at si ganyan. Sa susunod na araw, ang kakausapin ko naman, si ganito, si ganyan, si ganito. No? Mag-goal po tayo. Amen? Mag-build po tayo. Mag-church plant po tayo. Kasi yan po ang gustong-gustong mangyari ng ating Panginoon. Amen? So, yan lamang po yung ating lesson for today and I hope nakatulong po ito sa inyong lahat kung paano po tayo magbibuild ng maayos na servant leadership. Hindi lamang sa atin, kundi sa bawat tao na sasakupan natin. So, sana po nakatulong si Robert Greenfield sa kanyang teorya. At yan po talaga ang dapat. So, next week na 21 indispensable. Kasi nga, hindi pa naman natin natatapos yung theory na ito. Okay, so that is for today and God bless us all.